Let Narciso, please kami, Miss Let. Lakay, naniniwala si Senator Amy Marcos na normal lang ang away sa pamilya, maging sa partido, sa politika at kapitbahay. Pero paglilinaw ng senadora, hindi sila nag-aaway ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula pa noon. Sinabi ito ni Senator Amy sa harap ng kanilang mga kailian sa campaign kick-off ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Lawagat. Inamin ng senadora na masakit para sa kanya kapag sinasabing inaaway niya ang kapatid na presidente. Ayon kay Manang Amy, pinapaalalahanan niya lang ito dahil ayaw niyang malugmok ang kapatid. Narito si Senator Amy. No daddo maibaga nga apaik kano ni ading ko ti presidente tayo Apo Bongbong. Siguro maulaw kayo manen. Sipod met saan kami nga agap-apa kini ading ko. Nasakit no ibagbagada nga apapek isuna, palpalagipak lang isuna tamagik kayat nga mairurumen ni ading ko. Marcos, ti presidente tayo. Lakay si Senator Amy Marcos at magpapasalamat lang ako kina Ace Romero ng Philippine Star at Nestor Corrales ng Philippine Daily Inquirer. Bakit? Na nagsalin sa Tagalog ng speech ni Senator Amy. Lakay. Mag-aral ka kasing Ilocano. Dapat yung mga nagko-cover sa Malacanang marunong mag-Ilocano. Di papatulong na lang sa mga Ilocano. Sa mga Sige. Sabi mo sa akin, ako na lang magtra-translate niyan. Ayan. At ano bang sabi ng Pangulo bukod sa banat sa Duterte administration, ha? Abay, ipinahaw ba niya nga 12-0 ang resulta ng election sa May 12 midterm elections? Oo, Lakay. Kasi yun nga, gaya ng narinig natin doon sa kanyang talumpati, ibinida niya yung kakayahan ng kanilang mga kandidato. Ayan. Walang ikukumpara sa kanila ng mga subok sa serbisyo, magaganda ang record. Kaya pwede daw ipagmalaki kahit kanino. Ayan. Okay. So, andyan pa kayo ngayon. Ang Pangulong Marcos nakabalik na ba sa Malacanang? Bukas yata sa Iloilo ang campaign sortie, Ms. Let. Oo, Lakay, nakabalik na si Presidente dyan at kami ay pabalik na rin ng Maynila. Ayan. Sige. Hintayin na namin yung yung bawang Iloco, sukang Iloco, ha? Bagnet at saka sabi ni Miss Malo Cabral empanada. Ayan. Sige, tingin ako ng cornic, Lakay. Ay, ang cornic pa nga pala. Ayan, cornic ni Aling Rosa Makalma. Ayan. Ayan, namimiss ko yung cornic ni Manang Aling Rosa. May Ayan. ibang flavor na ngayon, di ba? Ay, oo, sarap yan. Tsaka meron na rin spicy. Spicy cornic. Okay, so okay naman yan. Ang dami yatang tao, ha? Mga sa tansya yung mga punong-puno yung stadium, ha? Ay, oo, Lakay. At bukod dun sa nakita ninyo na nasa loob, may mga tao pa sa labas nun. Talaga, ha? Ayan. Kasi siyempre, bawat 12 yung Lakay. So, pati supporters nila, nandoon kahapon. Ayan. Yan naman ang talaga, ha? Pagka hindi pinabayaan yung bailiwick, nga, probinsya, ayan, talagang ganyan po, mahabigan. Kaya tinatawag na Solid Norte, ha? Ayan, in fairness sa dating Pangulong. Yan, paulit-ulit. Oo, yun yung paulit-ulit naming narinig doon sa mga opisyal kahapon dito sa Ilocos na talagang sila ay solid north. Yes, so kaya dapat ito ang tignan ng gawin din ng mga politiko, ha? Kasi may mga politiko, lalo yung mga nasa national position, yung kanilang bailiwick, yung kanilang probinsya, hindi inaalagaan. Dapat yan ang una yung sinusuportahan, tinutulungan para ano man ang mangyari, hindi kayo makalimutan at hindi kayo matatalo sa inyong bailiwick. Mahirap yung nakakaya yung bailiwick mo tapos matatalo ka pa. O hindi ka man lang mag number 1, mag number 2. Ayan na. Oo. Tama, Lakay, pero batay doon sa mga nakausap natin dito, mukhang alaga naman ang lalawigan. Ayan. Okay, maraming salamat, Miss Let, mula sa Lawag. Good morning, balik sa'yo, Lakay. Damdaming Bayan.